Hindi matutuwa at tiyak magagalit at baka may umiyak pang mga DDS pag nagkataon mga tol. Kasi talagang matindi ngayon ang recruitment eh. Kabilaan naman yan, normal naman talaga yan, na kapag ka mahina ang bilang ng majority, eh mangungumbinsi po sila mula sa minority and vice versa ang minority naman para makuha ang majority, kukumbinsihin nila ang majority o ang minority, ano? Tama, yung member ng majority, nalito na rin tuloy ako sa sinasabi ko. Vice versa mga tol. At nangyari na yan sa mga nakalipas po na pagkakataon diyan po sa Senado noong si Miguel Zubiri, ang pag-usapan po natin mula po noong 2022, naging Senate President. 'Di ba? Nakudeta siya ni Senator Chis Escudero. Tapos kinalaunan nakudeta naman si Chis Escudero ni Senator Tito Soto. And si Tito Soto naman nakudeta nito pong si Alan Peter Cayetano. And last June 3, nakudeta na naman muli itong si Alan Peter Cayetano, though mayroong question no, na inire-raise dyan ng grupo ni na Cayetano. Pero sa huli mga tol, it is only a matter of persuasion. Di ba? Kung sino yung mga makukumbinse na tatawid, eh yun po ang mananalo kung saan po mapupunta yung tatawid. Nangyari po yan sa pagtawid ni Chis Escudero. Nagkaroon po ng sapat na bilang na 12 para po magkaroon ng quorum at ideklarang bakante ang lahat po ng mga posisyon diyan po sa Senado. At hindi yan siyempre matanggap ni Senator Alan Peter Cayetano dahil para sa kanya dapat 13 ang bilang para po ibakante ang mga posisyon diyan po sa Senado. Pero naninindigan ang grupo ni Acting Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na legal at naaayon po, partikular sa jurisprudence Abelino versus Cuenco, ang kanilang naging hakbang. Kaya nga naman ito pong si Alan Peter Cayetano, kung talagang pinagpipilitan po nito na tama siya, dapat inaakyat niya na po ito sa Korte Suprema. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa rin po inakyat ito sa Korte Suprema. Ang nauna pa na mag-akyat sa Korte Suprema ay isang teacher kung saan nag-file po ito ng petisyon sa Korte Suprema kamakailan at kine-question po nito yung quorum at hinihiling na ideklarang legal ang 12 bilang ng mga senador na present para po sabihin na may quorum at maging legal ang posisyon nito pong sina Senator Win Gatchalian. Subalit kahapon, yan po ay ibinasura ng Korte Suprema. Palakpakan ng mga DDS, akala po nila kasi panalo sila. Hindi nila binasa kung ano man yung naging desisyon. Ang tiningnan lang nila ay ang salitang binasura, yung petisyon para sa 12 quorum. Pero hindi nila inisip na ang ibig sabihin ng pagbasura ay dahil lamang po sa procedural lapses, ano? Posibleng, I'm sorry, hindi yata lapses dapat ang terminong gagamitin ko dyan, pero procedural matters ang pinag-uusapan. Sapagkat yung pagbasura po ay maliwanag na wala pong legal standing or locus standi o sa madaling pangunawa, walang karapatang magdemanda si Teacher Tayam dahil hindi naman daw po siya direktang apektado ng mga nangyari sa Senado. In short mga tol, hindi po hinusgahan ng Korte Suprema at indeed hindi po nito pinakialamanan ang kine-question na quorum na bilang na 12 na nangyari po noong June 3, 2026. Ayon nga po sa pagpapaliwanag dyan ni Attorney Jesus Palsis, although bias siya, syempre pabor kay Sherwin Gatchalian, pero sinasabi niyang pabor ito para sa grupo ni Sherwin Gatchalian kasi nakikita na pwede naman daw pong makialam kung tutuusin ng Korte Suprema sa mga katulad na tinatawag na transcendental incident, ano? O yung mga mahalagang pangyayari kung saan pwede po silang mag-intervene para na rin po sa ikabubuti ng lahat. Pero minarapat po ng Korte Suprema hindi mag-intervene kasi nakikita marahil di umano ng Korte Suprema na yan ay isang political question at ang dapat sumagot po niyan ay ang mismong mga miyembro po ng Senado. Kaya naman, sabi niya, hanggat hindi po yan nire-raise partikular ng grupo nito pong si Alan Peter Cayetano at pine-presume na regular ang naging aksyon noong June 3, pabor na pabor po ito kay Senator Sherwin Gatchalian at sa grupo nila. Dahil
totoo naman, lahat po ng operasyon ng Senado ngayon ay nasa kamay, pamamahala po ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Napatunayan na po natin yan sa naging balita kagabi na siya nga po ang ikinacknowledge na ng Land Bank para po sa mga magiging sahod ng empleyado po ng Senado. Pero mukhang magiging selyado na talaga yan mga tol kung magkakataon, ano? Kasi dito po sa nagiging rumors ngayon, meron pong dalawang minority senators na lilipat po sa grupo ni Gatchalian. At isa-isahin po natin yung, kasi doon po sa sinasabi ni Senator Erwin Tulfo sa naging interview sa kanya, wala po naman siyang pinangalanan na mga individual. Pero i-analyze po natin ang sitwasyon. Simulan natin sa mga hardcore Duterte supporter na mga senator na talagang hindi yan mangyayaring tatalon pa kahit anong mangyari. Nandiyan si Senator Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Rodante Marcoleta, Senator Bongo, at syempre yung nagtatagong si Senator Bato de la Rosa, and I believe ang magkapatid na si Pia Cayetano and Alan Peter Cayetano, at saka si Senator Loren Legarda. Si Senator Jinggoy Estrada ay nakakulong naman ngayon. Ang natitira na lamang ay si Senator Joel Villanueva at saka si Senator Mark Villar. Although parang meron akong isang nakalimutan, ano? Sino ba yung nakalimutan ko sa mga binanggit ko mga tol? Pero focus tayo dito sa nasasabi, no? Na chichismis, natatalon daw po ng bakod. Ito nga po ay una si Senator Mark Villar. Si Senator Escudero nakatalo na po 'yan, no? Nasa grupo na po 'yan ng majority ngayon. Siya nga po ang dahilan kung bakit nakabuo ng 12 para sa isang quorum ang grupo ni Senator Win Gatchalian. Going back, as si Camille Villar, no? Yan si Camille Villar, hindi po yan tatalon ayon po sa mga bubuwit na nagsasabi po diyan, kasi malaki daw po talaga ang utang na loob ni Camille Villar, partikular kay Sara Duterte. Ito naman pong si Mark Villar, ang tinitingnan naman po nitong utang na loob ay nasa matanda kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero nag-iiba po ngayon ang timplada kasi kung mapapansin po ninyo yung naging bogus hearing ni na Senador Rodante Marcoleta last June 4, tinawag po itong bogus hearing ng majority, dalawa po sila na nasa affidavit ng 18 Marites, si Loren Legarda at saka si Mark Villar, na sinasabi po nila nung una na tumatanggap ng mga maleta ng pera. Pero dahil nga po nagkapalit-palit ang sitwasyon, from kakampi, from kalaban dati, naging kakampi na nila ngayon, nilinis na in particular ng grupo nila Libito Baligod at ng 18 Marites na ito yung pangalan ni Senator Loren Legarda. Sabi nila, nagkamali lamang daw po sila sa pagsasabi, no? At ito po ikinokorek na nila at hindi po talaga na tumanggap si Senator Loren Legarda. Subalit kung papansinin po ninyo, hindi ganon kalinaw yung naging paglilinis nila dito kay Mark Villar. Instead, parang diniin pa nga nila si Mark Villar sapagkat sa naging press conference nga na yan, ni Libito Baligod nitong nakaraang mga araw sa opisina nitong si Senator Robin Padilla, parang nadiin pa si Mark Villar kasi instead na linisin nila, sinabi po nila doon na hindi daw nila nakita na tumanggap ng maleta personally itong si Mark Villar. Pero ang kinumpirma nila, mali-maleta daw po ang ipinasok sa bahay ni Mark Villar. Kaya parang ang nangyayari, nilalaglag na nila ngayon si Mark Villar kumpara kay Loren Legarda na talagang nilinis nila ng wala daw pong kinalaman. Ngayon, dahil po dyan nagkakaroon ng mga espekulasyon na isa po itong si Mark Villar na tatalon papunta po sa majority sa mga susunod na araw. Meron din pong ugong na ito daw pong si Senator Joel Villanueva ay isa din po sa di umanong tatalon, no? Kasi ang katwiran po sa naging interview nitong si Senator Erwin Tulfo ay gusto daw ng mga tatalon na ito, hindi ko sinasabing sila talaga, chismis lamang po yung mga nababanggit po natin dito. At hindi po yan talaga fact, no? Gusto daw po ng mga tatalon, di umano, ay magtrabaho na. Gusto nilang magsilbi na sa
mga kababayan po nating Pilipino at maiwasan na po yung mga hindi pagtatrabaho diyan po sa Senado. At kung titingnan po ninyo, napakatahimik po nito ngayong si Senator Joel Villanueva. In fact, hindi nga po ito nagpakita sa naging hearing ng Cayetano Block noong June 4, yung tinatawag na bogus hearing. Hindi rin po ito nagparamdam sa mga nangyayari, partikular nung hindi yata ito sumama doon po sa pag-aresto dito po kay Jingo Estrada noong June 1. Pero again, lahat po yan ay mga hinahinala lamang na wala pa pong kumpirmasyon. Even si Senator Erwin Tulfo dito po sa naging interview sa kanya kanina ni Alvin Echico ay hindi naman po makumpirma yan. Ang sinasabi lamang ni Senador Erwin Tulfo, patuloy silang nakikipag-usap, partikular yung mga senior daw po dyan sa Senado. Kasi gano'n naman daw talaga, mga magkukumparit, magkumari pa nga daw po ang ilan dyan, kaya pagdating sa labas, talagang nagkukumbinsihan, baligtaran. No? O, mula sa minority, kinukumbinsi yung nasa majority. At yung nasa majority naman, kinukumbinsi yung nasa minority. Ang tanong na lamang natin, kung sino ang magtatagumpay. Pero mukhang napakahirap na para kay Alan Peter Cayetano na yung SB12 ngayon ay makumbinsi niyang bumalik sa kanya. Ngunit mukhang mas napakadali para sa SB12 sa pamumuno ni Senator Sherwin Gatchalian na makumbinsi ito nga po at least tong dalawang ating pong pinag-uusapan. Pakinggan, panoorin at reaksyonan po natin itong interview kay Senator Erwin Tulfo. Mga buhay. Mga kamusta lang po kami dyan sa Senado. Mukha bang makakakuha na tayo ng isa pa para maging 13, Senator Erwin? Actually, inaantay din natin kung may gagalaw galing sa minority papunta sa majority. Kaya ang problema nga, frustrate ng mga kababayan natin pa rin, Alvin, kasi sabi nilang gano'n, away ng away, hindi na makapagtrabaho. Sa totoo lang, naka-break kami ngayon, sinidie hanggang July 6. So, wala ka talaga makikita na movement ngayon dahil nga break ang Senado, hindi lang Senado pati Kongreso, so naka-break kami lahat. Kaya yun, walang trabaho. Pero yung pagdating sa ikang quorum, meron naman dahil sa batas, 12 kami. So anytime po pwede kami mag-quorum. So yun ang sitwasyon yun. Pero yung Senate Blue Ribbon Committee, Senator, may isa pa kayong hearing na gagawin o pagbalik na lang ng sesyon? Hindi pa actually yung ginawa namin nung nakaraan, meeting lamang yon paring Alvin, kasi ayon sa alituntunin, ayon sa rules ng Senado sa mga komite, kailangan mo nang ibuo yung komite sa floor. Ika nga, nandyan yung mga senador. Hindi ka pwedeng basta-basta magpahiring na lang, na turo ng turo yung presiding officer, ikaw yung chairman, ikaw ang miyembro. Hindi ganon. Kailangan pag-usapan sa floor, i-elect yung chairman, vice chairman, tapos yung mga member. 17 ang total. So, hindi mo pwedeng sabihin na okay na, hearing na tayo. So, hindi ka makapag-hearing makasingit lang tayo mga tol sa isang balita, maganda po ito sapagkat mukhang magaling ang panimula ng pamumuno ng kapatid nitong si Alan Peter Cayetano na si Director Lino Cayetano, ang dating mayor din po ng Taguig City. Kasi mukhang sa kauna-unahang pagkakataon, ang People's Television o ang telebisyon ng ating gobyerno ay makikipagtulungan dito ang ABS-CBN, GMA at saka TV5. Dito po sa balita, basahin po natin. Sabi po dito, I am happy to share, ayon kay Lino Cayetano, that ABS-CBN, GMA, and MediaQuest TV5 have reached out to help us at PTV. The PTV board, led by Chairperson Victoria C. Resio, Vice Chairperson Professor Antonio Contreras, and Board Member Attorney Joji Alonso, adopted a resolution authorizing me to enter into partnerships with this media organization to further advance our mandate, to serve Filipinos better and remain engaged and relevant in their lives. We need multiple stakeholders at the table
working alongside the already outstanding and hardworking men and women of PTB. Pag nangyari na ito mga tol, magiging pabor na pabor po ito sa ating kasalukuyang gobyerno para ipakalat yung mga ginagawa po ng ating administrasyon, ang mga programa po nito, at higit sa lahat, yung collaborated effort para po labanan ang pagpapakalat ng mga kasinungalingan o fake news ng mga mapanirang tao sa ating lipunan o yung mga tinatawag po na mga obstructionist. Alam naman natin kung sino po ang mga yan sa kasalukuyan, no? Sabi nga po ni dating Senador Antonio Trillanes, Duterte camp. Yan. Pagka nagtulong-tulong po ito, yung mga pagpapakalat po ng kasinungalingan na ginagawa po nila at maling impormasyon, maitutuwid ka agad kasi nagkakaisa ngayon, no? Collaborated effort po ito sa pagitan ng PTB, 4, ABS-CBN, GMA at TV5. Kaya kaabang-abang yan. Ano kaya ang magiging resulta niyan sa kasalukuyan at sa hinaharap? Titingnan natin, ano? Pero tingin ko maganda ang kalalabasan niyan, lalong-lalo na mukhang maayos naman po itong si former Mayor Lino Cayetano. Kumbaga, ito yung good one sa magkapatid na mga Cayetano. Balik po tayo dito sa interview kay Senator Erwin Tulfo. Hanggat hindi pa napag-uusapan sa session hall yan, sa plenary hall, ang isang committee. So, hindi pa siya nabubuo actually yung mother committee. Opo. Kaya yung ginawa namin nung nakaraan, ito yung meeting pa lamang organizational, pero hindi mo pa talaga masasabi na hearing kasi nga hindi pa siya buo. Ilalabag sa lituntunin. Yun ang problema dyan. Kagaya nung ginawa nung kabila na nagpa-hearing-hearing daw sila, wala naman sa ikang alituntunin yun. Kailangan idaan muna sa floor. Tapos yung mga bisita, dapat bigyan mo din ng kopya yung mga members bago mo ibigay sa media. Nangyari, baliktad din. Nauna muna yung media na bigyan ng kopya ng mga imbitado. O, di ba? Yan ang problema sa naging hearing nitong sina Rodante Marcoleta No? Sa bagay, hindi naman po opisyal na yon. Ang opisyal talaga na committee ngayon ay ang pinamumunuan nitong si Senator Erwin Tulfo. Yung kina Rodante Marcoleta, illegal po yon. In fact, sinasabi nga po diyan ng mga eksperto, even ang Malacanang, pwede pong maharap sa mga kasong usurpation of authority kapag ka ipinagpatuloy po nila yung pagsasagawa ng mga hearing na hindi naman po otorisado sapagkat hindi nga ito lehitimo. So, kaysa doon sa mga miyembro. Opo, tama. Kumagabaliktad. Ano po, ito pa lang si Congressman Aliando Laviste ay sumulat po sa inyo, handa raw sa tumulong sa Blue Ribbon. Ano naging sagot niyo po sa kanya, Senator? Okay lang naman yun, parang Alvin, everybody is welcome. Pero depende naman doon sa mga sasabihin kasi baka nakakalimutan ng mga kababayan natin na isumiti na ni Senator Lacson yung kanyang chairman's report sa ombudsman. Tama. Yung mga hiniring, kung matatandaan mo itong mga nakaraan, kung sino-sino mga lumutang ng mga pangalan dyan, yun ay ipinasa ni Senator Lacson na doon. Mga senador, mga congressman, ipinasa na sa ombudsman. Ngayon, ang magiging sitwasyon dyan, kung may mga testigo na ituturo na naman yung senador, yung congressman, pareho sa parehong kaso, redundant na, di ba? So, ang gagawin na lang ng Blue Ribbon, ipapasa na lamang yun sa ombudsman para additional nila. Kasi kami naman na paring Alvin, nag-iimbestiga ang Blue Ribbon, hindi para sa prosecution, para makulong. Ang investigasyon ng Blue Ribbon ay para makagawa ng mga batas. Tama! Yun ang problema dito sa grupo nila Cayetano No? Nung sila yung nasa majority, akala nila napakamakapangyarihan ng Blue Ribbon Committee. Ang katotohanan, ang Blue Ribbon Committee ay nandiyan to hear in aid of legislation. Kahit gaano karami pang ang ebidensya kung tutuusin ang makuha diyan, wala po silang prosecutorial power. No? Ang magagawa lamang ng Blue Ribbon Committee, kahit sino ang nakaupo, is to recommend. In fact, nangyari na nga yan sa panahon ni Rodrigo Duterte. Overwhelming ang evidence sa panahon ng pag-iimbestiga ni Dick Gordon, di ba? Bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kaugnay ng Parmali Scandal. Pero anong nangyari? Hindi nga umabot sa korte kasi hindi pinirmahan ng mga Duterte supporter ng mga senador noong mga panahong iyon. Pero eventually, syempre, nakarating po sa korte dahil nakasuhan si particular dating Secretary of
Health na si Francisco Duque. Pero in short mga tol, pagka hindi ninais in particular ng Ombudsman at ng Department of Justice na gamitin yung mga nakuha dyan sa Blue Ribbon Committee, walang magagawa. No? Kasi sa huli ang prosecution ay magsisimula sa DOJ o kaya sa Ombudsman. Bakit kaya umiiyak si Mama Dog? Para in aid of legislation. Tama. So kung may mga additional evidence ka, ipasa mo na doon sa sa ombudsman para mapag-aralan ng ombudsman at ipasa niya sa Sandigan Bayan para may strong case sila, mas matibay na ebidensya. Hindi yung dyan na naman sa Blue Ribbon, pag-uusapan na naman ay nagiging telenovela. Actually, tawag na sa amin yung Senate Flex dahil wala makitang magandang... Wala, totoo naman yun. Alam nyo mga tol, nagsimula yung Senate Blitz, no? Yung bansag na yan. Sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano eh. Biruin mo, simula nung namuno siya, before namuno siya, merong isang senador na tumatakas sa pagsiserve ng warrant of arrest sa kanya, nagkandara pa. Tapos, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng iyakan, nagkaroon ng muling pag-aresto. Grabe, di ba? Tapos nagkaroon ng mga walkout, nagkaroon ng mga boycott. Kaya tuloy binabansagan silang Senate Flix. Kasi para na tayong nanonood ng Netflix, may series. Kada magtatrabaho itong mga senador o sa sesyon nila, nag-aantay ang tao, ano kaya na naman ang mangyayari dito? Ano na naman kayang drama meron dito? Hindi tuloy mawala sa isipan ng tao yung salitang Senate Flix. Drama. So dito sa Senate pinapanood ngayon. At saka baka kasi maging venue lang din para mag-grandstand, gagamitin lang yung committee nyo. Totoo. Yun na nga yung sinasabi natin, kagaya ng nakaraan ay nagpa-hearing. Bogus hearing, di ba? Paano magiging opisyal yung hearing na yun? Wala ngang records na naitatala. Di ibig sabihin, talagang for public grandstanding lamang. For public live streaming, media coverage, pero sa mismong Senado, walang mapapala. Paano mo masasabing hearing in aid of legislation? Wala nga yung secretariat ng Blue Ribbon Committee. Walang stenographer, walang secretary, walang staff. Sila-sila lamang, mga senador at yung mga personal staff nila. Hearing daw sila, pagkatapos wala naman yung secretariat, wala yung recorder, wala lahat, sila-sila lang. So parang presto na nangyari. Doon nga nangyari, parang grandstanding nangyari doon sa hearing. Kasi hindi talaga siya officially pumasok sa records ng Senate. Pag nag-hearing ka dapat, papasok sa records ng Senate yan. Opo. Pero toko mo na, Senator, di ba yung sabi, para ilang senador na nagsabi na meron pang isang tatalon papunta po sa inyo. Anong balita doon? Ayan na. Naantay yun? Yan na, napipikon yung mga DDS no? At may mga mangilan-ngilan dito na nagsasabing wag pangunahan. Syempre, pinag-uusapan natin ng balita. Hindi naman ako tatalakay nito kung hindi ko to nakita sa balita. Hindi naman ako katulad ng ibang vlogger na magki-clickbait o gagawa lamang ng kwento. Pinag-usapan sa balita. Ang kausap si Senator Erwin Tulfo. Ngayon, nililinaw ko sa inyo na yung mga pangalan na yan, chismis. No? Kung bakit ko binabanggit si Joel Villanueva at saka si Mark Villar, kasi wala naman talagang pinaghugutan yon kung hindi yung mga sirkumstansya lamang. Magkaiba ang chismis sa tunay na balita. Kaya kung ayaw ninyong maniwala na si Mark Villar ay tatalon, si Joel Villanueva ay tatalon, karapatan nyo yan. Pero karapatan din ng bawat Pilipinong katulad ko na i-analyze ang sitwasyon. Ngayon, kung hindi nyo matanggap na may tatalon, wala kaming magagawa sa inyo. After all, kanya-kanya po tayo ng paniniwala. Actually, yung mga senior members po ng majority na nakakilala doon, tayo ba dito pa? Sino ba yung mga senior member? Eto, alam ninyo mga tol, hindi ko alam. Hindi kami nag-uusap ng ilang ng sinusuportahan kong senador na si Senator JB Jan tungkol sa issue na yan. Hindi ako nagtatanong. Pero ito'y obserbasyon ko lamang. No? Magtagal ng magkaibigan si Senator JB at saka si Senator Joel Villanueva. Matagal na. At matagal na rin silang magkasama sa Senado. Si Senator JB, nakadalawang termino na yan. Kung hindi ako nagkakamali. No? Pangalawa ngayon. Tapos si Senator Joel, pangalawa na rin.
Malapit sa isa't isa yung dalawa. Kaya tingin ko kung meron mang siguro na kakausap kay Joel Villanueva, I am not saying na totoo ito sa pakiwari ko, isa doon si Senator JB Ejercito. No? Kasi syempre, sabi nga ni Senador Erwin Tulfo dito, yung mga magkakaibigan, nag-uusap yan kahit hindi sa trabaho. Gasino mo lang mabanggit mo, halimbawa, nasa labas sila. O sabihin ni Joel Villanueva, JB, punta ka na dito sa amin ni Cayetano, sama ka na sa amin. Pwede naman yon. Ganon din naman si JB, punta ka na dito sa amin ni Gatchalian, sama ka na rito. Ngayon, ang tanong, sino ang mananaig sa kanila? Sino ang pwedeng makahikayat sa isa't isa? Hindi porkit kasi sinasabi natin na itong dalawa, si Mark Villar at si Joel Villanueva ay posibleng tumalon sa SB12, meron din naman posibilidad na yun nasa SB12 ay tatalon papunta sa grupo ni Cayetano. In fact, kayong ang mga Duterte supporter, may nakikita ako sa Facebook, nagpapakalat pa kayo ng kasinungalingan Pinapakalat ninyo na si Senator JB ay tumalo na papunta kay Cayetano. Kaya napa-message tuloy ako. Totoo po ba to, Sen? Pero hindi doon sa paghihikayat. Nagtanong lang ako at walang katotohanan, fake news. No? In fact, ang mga DDS sa totoo lang galit na galit kay Senator JB Ejercito No? Nagtataka ako bakit ang tindi ng galit nyo kay Senator JB Ejercito. Oh. Meron isang nag-comment dito Ayan To sa YouTube natin. Sabi niya, sino ka JB? Nasipanig ka ng kadiliman. Buti pa si Jinggoy na may paninindigan. Anak ng teteng na yan. Pero inyo mga tol, pinagkumpara yung good one at bad one. Nasa panig daw po ng kadiliman si Senator JB. Tapos si Jinggoy daw merong paninindigan. Kayo na ang humusga kung sino pa talaga ang merong paninindigan para sa tama sa magkapatid na yan. Ngayon tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Pa naman dyan. So, sila, kasi parang Alvin, baka nakakalimutan ng mga kababayan natin. Sa Senado kasi, magbabarkada. Yan na. Magbabarkada, diba? magkukumari. May mga alam ako dyan na magkumari. Magkumpare. Yung isa sa kabila, yung isa dito. So, nag-uusap yan. Pare, dito ka na. Sama ka na sa amin. Di, ayoko. Ganon din magbabarkada. Di ba? Kaya yung kaya Senator Cheese, mga barkada niya dito sa majority, ang convince sa kanya, pare dito ka na. Kasi diba? pareho naman tayo. Ayaw mo rin pala na wala. Posibleng mangyari yan kay Joel, saka kay Mark Villar. Pwede rin naman mangyari sa SB12. Pero tingin ko mga tol, sa kalagayan ngayon ng SB12, wala nang babaligtad po sa kanila Ang malakas ang posibilidad na may bumaligtad pa mula kay Cayetano. Kasi talagang wala nang sense of leadership si Cayetano, sa totoo lang. Yung ginagawa. So, lumipat. Madagdag ko lang ito. Sa totoo lang mga tol, ang nagbubuklod na lamang sa grupo ni Cayetano, mga Duterte. Alam niyo kung si Cayetano hindi sumusuporta sa mga Duterte, hindi sasamahan niya ng ibang mga senador dyan. Walang leadership. Kahit tanong mo sa mga DDS, nagbubuklod na lang sa kanila dahil iisa sila ng paniniwala na suportahan ng mga Duterte. Pero kung si Cayetano alone, wala yan. Hindi yan susuportahan ni na Robin Padilla, ni na Amy Marcos, kasi alam nila karakas ni Cayetano Pero siyempre, dahil nga si Cayetano sumusuporta sa mga Duterte, sinasamahan nila ngayon. Kaya lumipat yung mama. So, magkakaibigan yan yung pag-uusap, yung pagkukumbinsi, normal yun. Kinukumbinsi niya. Ngayon, pagkarinig ko, may kinukumbinsi nga sila. Isa o dalawa katao dyan sa minority na lumipat ka na kasi ayaw mo naman na nakatenya ka lang, nakaupo, nahihiya ka na rin. So, sumama ka na sa amin. So, ongoing yung tinatawag na paghihikayat doon diba? sa ilang miyembro ng minority. Ay, hindi nyo pa po ba alam, Senator Erwin, na nahack daw yung web? Ibang usapin na yan. Nahack kasi yung Senate website kanina Pero wag na natin pag-usapan yan. Ano ba ang update sa impeachment ni Sara Duterte, mga tol? Ang private prosecutor ay pinangalanan na sa naging press conference na ito na hanggang ngayon nangyayari pa, ay pinangalanan ang mga private prosecutor sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ipinakilala na ang unang batch ng private prosecutors na tutulong sa House prosecutors sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte
ngayon, June 11. Sino-sino ang member po ng private prosecution team? Mula po sa PECABAR, sina Attorney Marport Pua, Attorney James Brian Ibrahim Ali, Attorney Erwin Matib, Attorney Justin Ain Lamarca, at mula din po sa Kapunan and Castillo Law, sina Attorney Lorna Kapunan, Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo, Attorney Diana Melissa Lorenzo Singian, Attorney Lino Chris Kapunan, and Attorney Bettina Zamora. At yung ikatlo, mula po sa Legal Law, Attorney Amando Virgil Ligutan. Magaling to itong si Attorney Ligutan. Ito po yung abogado para sa reklamo ni Father sino ba yung pare? Nakalimutan ko bigla. Yung ikatlong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. O pro bono o voluntary ang pagtulong nila sa impeachment proceedings ayon kay Lead Public Prosecutor at House Committee on Justice Chairperson Jinky Luistro. Si Father Flaviano ba yon? Ay hindi, si Father Flaviano yung tumutulong sa mga pamilya ng biktima ng EJK. Nakalimutan ko yung pari na nag-endorso, na nag-file ng complaint kay Sara Duterte kasi si Attorney Ligutan, siya yung abogado para doon sa father na yon. Ngayon, pakinggan po natin ang naging press conference na nagpapatuloy pa rin ngayon pero delayed telecast na po ito sa part natin. Everyone, today is a very important day for the country because finally we will be introducing the first batch of the private prosecutors who will be assisting the House prosecutors. By first batch, it means that there will be subsequent batches. All right? So, how we were able to come together, of course, we solicited the help of private lawyers who are willing to be with us on this cause on a voluntary basis. Mas kilala sa tawag na pro bono o para mas maintindihan pa ng ating mga kababayan, ibig sabihin Yon si Father Sabalya, no mga tol. Hindi po si Father Flaviano. Hindi po si Father Joel Sabalya. Tiningnan ko na po sa internet mga tol. Siya po yung impeachment complainant number 3 na inasistihan ni Attorney Amando Ligutan, si Father Joel Sabalya. libre. Preparation of witnesses, preparation of pleadings, and all others which will be needed with respect to this impeachment trial. No? We have seen in the past as well, as early as the Estrada impeachment, meron ng mga private prosecutors. But I want to make it clear that the lead and the one in control of the trial will still be the House prosecutors. In other words, ang mga private prosecutors po na makakasama ng House prosecutors will be assisting prosecutors. And pursuant to the rules, they will remain under the direct control and supervision of the House prosecutors. We are more confident than before because of the presence of the private prosecutors, and perhaps it's timely to introduce them now, and this will be followed by the succeeding batches of the private prosecutors who will be joining the House prosecutors, no? So that would be all for my opening statement. Kayo namang mga Duterte supporter, panay bintang kayo. Samantala, ito yung laman ng balita, no? Ang dalas-dalas, sinasabi ninyong maraming adik. Tingnan nyo nga yung pinagtatanggol ninyong syudad, ang City of Davao. Oh, anong meron sa City of Davao? Ito na naman yung latest doon. Oh, ito, ayon po dito sa balita. Basahin ko. Arestado sa isang bypass operation sa Davao City ang 28 anyos na si alias Rab, isang regional high-value individual sa illegal na droga. Sa operasyon ng Police Station 5, Buhangin noong madaling araw ng June 10, 2026, nakumpiska mula sa suspek ang hinahinalang shabu na may tinatayang street value na 255,680 pesos, isang homemade caliber 38 revolver na may 2 bala,
isang Bajaj 125 na motorsiklo at na umano'y ginamit sa illegal na aktibidad. Dinala ang suspek sa Buhangin Police Station para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Haharapin niya ang mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Boom! Di ba? Ang hilig nyo mag-akusa na puro drug addict, samantala, ang dami-daming illegal na droga sa Davao City. No? Tingnan nyo. Alang naman nagsisinungaling tong balita na to. Tuloy po tayo dito. Thank you, ma'am. Prosecutor Diokno. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi naman po bago yung Yun nga ang nakakahiya eh. Di ba? Panay huli dyan sa Davao City. Ibig sabihin lamang, pabaya ang mayor ninyo. O, dito sa Pasig, magaling ang mayor namin. O, tingnan nyo kung merong madalas na nahuhuling addict dito o drug pusher dito sa Pasig City ngayon, bihirang-bihira na. Kasi magaling ang mayor namin dito. Tandaan ninyo, nasa ilalim ng mayor ang pamamahala sa local police. Yung supervision, meron sila. Kaya nga, tingnan nyo. Oh, ito, pinakamagandang halimbawa, Pasig City. Oh, dito sa paligid namin, dito sa tinitirahan namin, walang addict dito. Ito, tong Karangalan, tong area namin dito, walang addict dito. Ha? Oh, sa Davao, halos araw-araw merong nahuhuli. Pinagmamalaki nyo pa. Napakatanga nyo talaga mga DDS. phenomenon ng mga private prosecutors sa impeachment proceedings. Noong pa pong panahon ng impeachment ni dating Pangulong Joseph Estrada, ay meron ng mga private prosecutors. Actually, I was one of those who served as a private prosecutor during that time. Pro bono po yun, volunteer po tayo. At yun ay ginawa po namin yun dahil naniniwala kami sa pananagutan. And we're very thankful that there are also private prosecutors who are providing the same kind of assistance to the public prosecutors today. Hindi po madali ang trabaho ng isang prosecutor. Maraming kailangan gawin in terms of witnesses, in terms of evidence, exhibits, making sure that all the evidence we present is admitted by the court. It's not exactly simple or easy. Kaya we really appreciate the help of our private prosecutors. As far as the rules are concerned, klaro naman, any and all private prosecutors are under the control and supervision of the public prosecutors, and that will be the role that we will maintain throughout the impeachment proceedings. Thank you. Good morning. Thank you, sir. Ma'am, you may proceed, ma'am. So we will now be calling the private prosecutors who will be joining the House prosecutors. Let me begin with these lawyers will be coming from the big and prominent law firms, namely the Pekka Bar, Kapunan, and Saligal law firm, no? There will be private lawyers under the said firms, whom I will be mentioning as well. Bagaman wala sila dito, but the necessary information about these lawyers will be shared as well through our screen. So let me start with introducing Attorney Marforth T. Fua. He is from Pekka Bar Law. His educational background, of course, he finished Bachelor of Laws at San Beda College, Menjola. AB Philosophy from De La Salle University, Dasmariñas. And he ranked 8 in the 2007 bar examinations. His background, he is currently the senior partner and managing partner of Pekka Bar Law, former assistant presidential legal counsel to President Ferdinand Marcos Jr. under Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. His legal expertise, he is a seasoned litigator, Pekka Bar Litigation Department from 2008 to present. Likewise from Pekka Bar, who is with us as well, is Attorney James Brian Ibrahim A. Ali. His educational background is Executive Program on Clinical Legal Education from Vermont Law Graduate School in 2021. Juris Doctor, he finished in San Beda University College of Law, Menjola. And he was a member of top class. For his background, he is the head of litigation unit, publicly listed company prior to joining the firm. So he was the head. He was the senior associate of Pekka Bar, or he continues to be the senior associate of Pekka Bar up to the present time.
For his legal expertise, he specializes in criminal and civil litigation and handles complex Magagaling tong mga private prosecutor ah. cases involving fraud, graft, and corruption. I will be introducing the other lawyers from PECABAR who are not here today, but soon they will be introduced as well to the public. Still from PECABAR is attorney Erwin G. Matib. He is a Juris Doctor and he finished the same at University of the Philippines College of Law 2009. He finished as well BS Accountancy at St. Louis University 2003. He passed the CPA licensure exam on the same year, which means that he is a CPA lawyer. His background, he is a partner in PECABAR Law 2016 to current, head of Special Projects Department and head of Tax Department. For his legal expertise, he specializes on dispute resolution, including mediation, arbitration, and litigation. He handles complex criminal cases involving graft and corruption, bank fraud, and white-collar offenses. Finally, he advises clients on tax matters and strategic legal initiatives. Also from PECABAR. To complete the 4 private lawyers from PECABAR, Attorney Justin Ann L. Lamarca. She is a Juris Doctor. She finished the same at University of the Philippines College of Law in 2011. Prior to that, she finished Bachelor of Arts in Political Science at Ateneo de Manila University in 2007. For Juris Doctor, he finished the same in 2011. Her background, she is currently a partner in PECABAR Law. That's from 2020 up to present. She is the head of Litigation Department, the head as well of Retainer Department. For her legal expertise, she specializes in litigation across criminal, civil, commercial, and family law disputes. So that would be all for now for PECABAR. The next firm is Kapunan and Castillo Law Offices. And heading them, of course, from this law firm is Attorney Lorna Pataho Kapunan. She finished her Bachelor of Laws at University of the Philippines in 1978. And her pre-law, AB Political Science, also in UP in 1973. For her background, she used to be the Senior Associate of ACRA Law Offices until 1986. Likewise, she used to be a senior partner in Rocco, Bunyag, Kapunan, Migalios, Perez and Luna Law Offices in 1986. And then she became the founder and senior partner of Kapunan, Lotilla, Garcia, and Castillo Law Offices. That's 2009 to 2011. And then became the founder and senior partner of Kapunan and Castillo Law Offices from 2011 to present. And more importantly, she was once a bar examiner in commercial law. That was in 1988. In conclusion, she has been a practicing lawyer for 48 years already. For her legal expertise, of course, she specializes in litigation, intellectual property, licensing, franchising, corporate and commercial law, mergers and acquisitions, international humanitarian law, criminal law, family law, and estate law. She lectures on family law, media and the client, and code of professional responsibility for MCLE. And finally, she advocates for women's and children's rights, environmental protection, DEI, and LGBTQ and rights. Joining Attorney Kapunan from Kapunan and Castillo Law Offices are Attorney Sonia Margarita Benemerito Castillo. Isingit lang natin ito mga tol. Gusto ko lang alamin ang saloobin nyo dito sa pahayag ni Attorney Luke Espiritu. Sabi niya, importante sa akin, hindi lang ma-impeach si Sara, kundi absolutely burahin ang Duterte virus na yan sa ating lipunan. Walang kwentang pamilya yan. Salot yan sila sa lipunan. Ulitin ko po, ang pahayag ni Attorney Luke Espiritu importante sa akin, hindi lang ma-impeach si Sara, kundi absolutely burahin ang Duterte virus na yan sa ating lipunan. Walang kwentang pamilya yan. Salot yan sila sa lipunan. Sumasang-ayon ba kayo sa sinasabi ni Attorney Luke Espiritu, mga tol? Walang kwentang pamilya at salot sa lipunan ang mga Duterte.
Agree or disagree? She finished her Bachelor of Laws at San Beda University. For her background, she is a co-founder and senior partner of Kapunan and Castillo Law Offices. She was the director of Intellectual Property Association of the Philippines, IPAP, from 2007 to 2013. And finally, she worked as Court Attorney 5 at the Office of Justice Eduardo Montenegro of the Court of Appeals. For her legal expertise, Attorney Sonia specializes on litigation, Magagaling to civil mga law, abogado. family law, and labor law. She likewise specializes on intellectual property, immigration, land registration, and criminal law. Likewise, from Kapunan and Castillo, we have on the team as well, Attorney Dina Melissa S. Lorenzo Singian. For her background, she's a Juris Doctor, which she finished at Ateneo de Manila University in 2002. She finished as well her Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies, minor in Business and Psychology at Ateneo de Manila University, 1998. For her background, she is the junior partner of Kapunan and Castillo Law Offices, starting from 2007 to present. She is the Corporate Secretary and Assistant Corporate Secretary for various companies handled by the firm. For legal expertise, she specializes on litigation, arbitration, family law, estate law, corporate law, civil law, commercial law, environmental law, and labor law. Another significant lawyer from Kapunan and Castillo Law is Attorney Lino Crespi Kapunan. He is a Juris Doctor and he finished the same at Ateneo de Manila School of Law in 2006. First background, he is the managing partner of Kapunan and Castillo Law Offices, Board of Directors, Licensing Executive Society of the Philippines, member of the Board of Directors. He is a member as well of Intellectual Property Association of the Philippines, IPAP, and Licensing Executive Society of the Philippines. And he continues to be a member of various corporations up to the present. For his legal expertise, he specializes on litigation of civil, criminal, corporate, and intellectual property cases, corporation law, labor law, and Natawa na naman ako sa comment mo, Seven Samurai, ah. Sabi ni Seven Samurai, Defense Team ni Inday, Chupacio, Bobondok, Salsal Panelo, etc. Ayos ka talaga, ah. intellectual property law. He's an awardee of Corporate Litigator of the Year, Philippines by APAC Insider 2020. To complete the lawyers from Kapunan and Castillo for the first batch only, we have as well in the team, Attorney Bettina N. Zamora. For her educational background, she is a Juris Doctor. She finished the same at Ateneo de Manila School of Law in 2009. She finished prior to that, Bachelor of Arts in Diplomacy and International Affairs at De La Salle University College of St. Benilde in 2003. She finished as well Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies, De La Salle University, Colegio of St. Benilde in 2001. For her background, she is the co-managing partner of Kapunan and Castillo Law Offices. And for her legal expertise, she specializes on litigation across family and estate law, civil and criminal law, and environmental law and labor law. That is all for Kapunan and Castillo, but only for the first batch. Finally, we have on the team sa legal law. And we would like to call on Attorney Amando Virgil D. Ligutan. For his educational background, he is a Juris Doctor. He finished the same at University of the Philippines College of Law, Diliman in 2009. Prior to that, he finished AB Philosophy as summa cum laude at University of San Carlos, Cebu City in 2003. He was likewise a high school valedictorian at Sacred Heart Seminary in Palo, Leyte in 1999. Ang tatalino, For his ah. background, he is the managing partner of Sa Legal Law, Sapayan, Lim, Alvarez, and Ligutan Law Offices in Cebu. That is from 2024 up to present. He is a senior lecturer too at UP College of Law, starting from 2020 up to present. He's a law instructor at University of San Jose Recoleto School of Law from 2011 to present. He's a law instructor as well at University of Cebu School of Law, 2023 to present. He's likewise a junior associate
He was a junior associate of Accra Law Offices from 2009 to 2010. And he used to be a legal counsel of Rose Pharmacy Group of Companies. For his legal expertise, of course, he specialized in teaching labor law, remedial law, and public international law. He also specializes on regular legal media being a commentator, and he is a publisher also of Philippine Law Journal 2009. No? So for the first batch, as I have said during the Oh. opening statement, sila Meron pang second batch, pero first batch pa lang yung nakikilala natin. muna ito, but definitely there will be succeeding batches whom we will be introducing as private prosecutors joining the House prosecutors as well. What is important today is to express to the public that the private lawyers who are with us, with me and Congressman Chell, shares with the House the cause of bringing this case to the impeachment trial and until the rendition of judgment. They believe in the mandate of Ay, singit natin ito. Kasi si Sara Duterte, binanata na naman. Ang mahirap dito kay Sara Duterte, hindi na nga nakikita at nagtatrabaho. Pag nagpakita, babanat pa sa gobyerno. O ito sagot ng Malacanang. Pakinggan po Ang natin. paulit-ulit na kasinungalingan ay naglalagay sa atin sa isang kumunoy. Habang ang Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho para ayusin, mabigyan ng mga tulong para mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, lalong-lalo na't may kinakaharap tayong global oil crisis, pati na po ang nangyaring lindol sa Mindanao. Patuloy na nagtatrabaho, samantalang ang Vice Presidente ay patuloy sa paninira Boom! at binabago ang naratibo. Boom! Ang dapat natin tandaan, ito naman ay nasa records. Ang putukan na nangyari sa Senado, hindi po ito pinag-utos ng Pangulo. Ito ay may pagsang-ayon si Senator Alan Cayetano. Inamin din naman ni Senator Bato de la Rosa kung bakit pinilit na siya'y pumunta at bumoto. Una, to change the leadership. Pangalawa, for the impeachment. Tapon, bakit si Sara pa unang tumulong sa lindol sa Mindanao? Talaga? Di kami pinanganak kahapon at nanonood kami ng balita. Talaga? Lokohin nyo na lang lelang ninyo. Hindi nyo maluloko mga matitinong Pilipino. Di nga nagpapakita. Tapos nagpakita lang sa mga namatayan na. Di ba? Alam nyo yung naratibo nitong si Sara Duterte, optics. Nagtataka ako sa mga DDS, talagang uto-uto eh. But anyway, ito ang totoo. Yung sinasabi nitong si Undersecretary Claire Castro. So ang mga tao sa likod na to, ang lahat ng ito, lahat sila yung nagsasabing dapat na ibasura ang impeachment. Ito ay lahat para sa proteksyon ng Vice Presidente. Ang pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla, hindi ito nanggagaling sa Pangulo. Ang dalawang sinabi nating senador ay kaalyado ng Vice Presidente. Tama. So, hindi totoo na patungkol daw sa kahinaan ng liderato sa administrasyon. Kung hindi ito ay sa patuloy na pang-aabuso sa kapangyarihan para lamang sa kanilang mga kaalyado. So, huwag sana mamihasa sa pagdudungis ng iba para magmukhang biktima sa ating mga mata. Boom! Sabog na naman. Ha? Ang paninira nitong si Sara Duterte, no? Walang-wala talaga. Hanggang sa paninira lang kasi. O, tuloy tayo sa pakikinig dito po sa mga magagaling na abogado na maglilitis dito kay Sara Duterte o magpo-prosecute kay Sara Duterte. transparency and accountability. They support the mandate of the Constitution, and that is the ultimate and sole reason why they are joining the public prosecutors in this impeachment trial. Thank you.
Thank you po, Chair Gigi. Before we open the floor for media question, may we know if there is any opening remarks from our private prosecutors? Tuloy-tuloy lang tayo sa pakikinig mga tol ha. Of course, you know who I am. I'm friends with most of you here for controversial cases. I think in my 48 years as lawyer, this probably is what we call payback time. Napaka-veterana na. This is where I think very serious legal issues are concerned because they constitute articles of impeachment against a very high official. And that is why I've committed my time and my law firm's time to assisting the public prosecutors here in their very worthwhile cause, which is the issue of public accountability. This has been a crusade since last year when we also volunteered to help give legal advice to the impeachment team last year. So this is a continuation of our crusade. Let me just say here that this is not about us. This is not about us, public and private prosecutors. This is about all of you. This is about the country. This is about public officials being called to task on their accountability to the Constitution and ultimately to the people. So maraming salamat to the public prosecutors headed by Chair Jinky and of course Chair Congressman Shiel Jokno for acknowledging and accepting our offer to help in this very worthwhile endeavor. It will be difficult. The coming days will be difficult. You in media know that there is a lot of fake news, that there is a lot of AIs going on, that there is a lot of falsehood going on. And I'm so happy that you are all here because we are all seekers of truth. There will be those who will distort the truth, especially those who have pledged alliance to the Vice President. We call on media to share with the public responsibility that we as private prosecutors have assumed to help bring out the truth, to help make accountable a public official that deserves to be accountable. With that, I'd like also my seatmate here, my companion since last year, Attorney Saligar. Thank you so much, Attorney Lorna. I will make this brief because Attorney Kapunan, si Lorna, really gave a good introduction as to the role of the public prosecutors. Personally, it is an honor to be standing beside legal giants, luminaries in the persons of Attorney Kapunan. Then we have Chairwoman Jingy Luis, and of course, Congressman Shiel Jokno. We acknowledge the hard work that this endeavor entails. It will not be an easy task unseating and removing from office the Vice President of the Republic, but it is a task that we do not take lightly. We know this is a solemn obligation that we have to the Filipino people to exact accountability even from the highest of officials of the land. What really motivated me from joining the private prosecution team is the story of a school principal that is ordered to be imprisoned for 11 years for pocketing 5,000 pesos. 11 years for pocketing 5,000 pesos for a school principal. What signal would it give to our children? What signal will it give to generations of Filipinos that will follow? If we can send to jail somebody for pocketing 5,000 pesos for 11 years, why can't we remove from office the sitting Vice President for misusing millions of pesos of public funds? We are here because we are advocates of the rule of law. We believe that the law must be applied equally with force to everyone, no matter how high your stature is in society. Having a famous family name should not give you a free pass. Agree. Hindi porkit Duterte ka, ligtas ka na. You should be held accountable as with any other Filipino out there. That's all. Good morning, everyone. For Pekka Bar Group, no? For Pekka Bar Law, we are here.